Hindi ba, hindi naman mahirap mag-operate dito. Dali lang. Dali lang, no? Ayan, no? Pagkapas. Control. Ayan, no? After nyan, ito, papagandahin pa. Saan ang finished product? Palay, akit doon, bababa dito, magiging bigas. Ayan na. Ito na yun. Finished product. Ayan, no? Ayan, no? Meron ka ng bigas. Pwede na ito isain. Ayan na. Napaganda, oh. Ganda ng bigas, oh. Ganun pala, guys, ang proseso. Imagine mo, no? Iba pa yun doon, iba pa. Natin meron. Ang lakas niyan. Yan. Ayun. Parehas lang yan. Tapos dito mo na ipapasok. Yan. Ito na pala yun. Ayan, no? Ayan na pala, guys, ang mangyayari. So, bigas na. Bigas. Finished product na. Ayan pala. Upa. Pwede kainin ng baboy. Ito mga to. Ayun, no? Na tinatawag. Pwede kainin ng baboy. Ito yung upa na kinakain ng baboy dito. Yan na pupunta. Tapos ito yung may sobra pa dito, oh. Oh. Doon ng bigas. Papasok dito. Pupunta doon. Ito, mga umay, palay. Napakaganda. Kasi dito, finished product na. Ayan na siya. Tapos, titimbangin na dito. Ilang kilo. So, ilang minuto ang isang sakong palay? Dalawang minuto lang? Ang bilis pala. So, ito, ilang sakong palay itong pinagiling na to? Apat sakong palay. Okay. Ito na yun, machine na yan. Pero, 4 na machine ito. Doon, dito. Dati, anong gamit nyo na machine? Iba pa? Ay, ang gumagana pa yan? Pero hindi na ginagamit. Hindi namin ginagamit dahil dito na ang... Ito na ang maganda. Quality, no? Okay, guys. Dito lang yan sa Erlinda Rice Mill sa Magsaysay, Surigao del Sur. So, pag natapos na, ito, palay pa yan. Ito, mga bigas na. Tapos na to. Ito rin. Okay. Yung iba, nakapila pa. Okay. So, marami ang pila, guys, kasi maraming customer. So, ganun lang dito kadali pagpagiling ng mga palay. Hanggang anong oras naman open ang ating rice mill? Tapos yung customer. Depende. Usually, anong oras natapos? Ang gabi. Alas 7. Alas 7 ng gabi. So, nagsisimula anong oras? Alas 8 ng umaga, hanggang alas 7 ng gabi. Minsan 5 p.m. lang. 5 p.m. Tapos na. Wala na yung customer. Okay. Hindi sa wala na customer, wala na. Pero ngayon, sa sitwasyon ngayon, marami yata customer. Ako kanya mga 6 6 p.m. Okay. Ito, tuloy-tuloy yan hanggang sa mamayang 6 p.m. Kawalis. Thank you. Bababa yan. Upa. So ayan guys, hindi pala ganun kadali ang trabaho pagdating sa paggiling ng palay kasi sa loob, kita nyo naman, malikabok at the same time, marausok ba?
maano yung balat ng palay. Lalo na kung baguhan ka, hindi ka pa sanay, talagang maninibago ka. Pero syempre, no choice kasi lahat ng tao dito sa lugar na to, ito yung kabuhayan. Yung kanilang mga palay, pinapagiling nila para gawing bigas. Sa 1 kilo ng palay, ang bayad pag giniling siya, ikikilo siya, 1 kilo, 2 pesos, 0.20 centavos. Okay? So, ganun siya. Kung 50 kilo, times mo na lang ng 2 pesos, 0.20 centavos, yun ang babayaran sa isang sako. So, yun, napakita natin kanina. So, ganun lang kabilis, guys. Imagine mo, guys, hindi ganun kadali na magtanim ng palay, napakahirap, lalo na sa panahon ngayon. Kaya kung mapapansin nyo dito sa labas, ayan, no? Dito yung mga taniman ng palay. Papakita natin. So, ayan yung gilingan. Pakita natin yung gilingan. Ayan. Paglabas mo dito sa area na to, guys, dito naman yung palayan. Yan. So, malawak. Malawak na palayan. So, hindi ganun kadali, guys, na magtanim ng palay. Sobrang hirap din ang buhay, lalo na sa panahon ngayon. Pag tinalo ka talaga ng mga insekto, yung 1 hectares, yung dating 150 na sako ng palay nakukuha. Ngayon, na nakukuha na lang nila is 50 or 55 na sako. O, ito ang mga taniman dito. So, after mo magtanim ng mga palay na yan, pag nag-ani na, ibibilad nila yan. And after ibilad, igigiling na yan doon sa gilingan. Yung pinuntahan natin kanina. Okay? Kaya ano pang hinihintay nyo, guys? Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless. See you soon. Gusto?